Hi everyone! I'm Teacher Margie. Meron na ba kayong copy ng Automated SF9? Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang Automated SF9. I-acknowledge ko muna kung saan ko kinuha ang Automated SF9. Ito ay nakuha ko sa website ng Educators File. Bukod sa Automated SF9, marami pa kayong mga files na pwede ninyong i-download ito na free. Salamat sa gumawa nito at mas napadali ang paggawa ng Automated SF9. So kung na-download nyo na ang file, ganito ang itsura ng file na yon. So meron tayong mga sheets na nandito sa baba. So information, master list, fixed birth date, tapos meron na rin siyang mga quarter 1 na summary hanggang quarter 4. Ayan. So, yan ang kagandahan nito. Then, meron na rin siyang final grade. Ayan. So, hindi ka na mahihirapan. Then, meron na rin siyang yung core values na nakalagay. Ayan. Then, ito naman yung itsura ng temporary card. Ayan. So, pwede ninyong i-print yan at pwede ninyong gawing copy for releasing. Then, ayan, yung front ng card. Then, yung sa likod. So, makikita nyo meron na siyang grade kasi may sample na kasi siya. Then, meron na ring attendance. Ayan. So, summary ng attendance sa bawat month. Ayan. So, ang una ninyong gagawin is mag-fill out doon sa information, doon sa info. Ayan. So, maglagay lang kayo ng mga kailangan. Katulad ng region, division, address, ayan. So, i-fill out na natin. So, ito, automatic na yan na lalagay sa card. Ayan. So, mag-start na tayong mag-encode. So, tatanggalin ko yung head teacher. So, ang ilalagay ko, master teacher, na ako yun. Ayan. So, kung tapos mo na lahat ng nasa information, then, dito naman sa master list, ang susunod na, lalagyan mo ng data. Ayan. So, i-click natin yung master list. So, makikita nyo may mga names na yan. So, yung names na yan, automatic na yan na lalagay sa card. So, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-transfer ng pangalan dito sa Automated SF9. So, dapat nakabukas ang School Form 1 ninyo. Ayan. So, ito yung School Form 1. Ayan.
So, yung school form 1 na yan, dapat nakabukas na at naka-ready. So, ibig sabihin, nakabukas ang school form 1 at nakabukas din ang automated SF9. Ayan, so ang gagawin natin, kasi itong sa SF9 is naka-merge siya. So, ang gagawin natin, ikakopy natin at gumawa tayo ng panibagong sheet. Ayan, so i-click natin yung plus. Balik tayo doon sa form 1. Then, i-copy natin yung LRN hanggang doon sa birthday. Ayan. Then, i-paste natin doon sa sheet 1. Ayan. So, makikita natin ilang columns ang sinakop ng bawat nakalagay na data. So, ang gagawin natin, i-unmerge natin yan. Ayan. So, okay na. Pwede na natin itong i-copy doon sa automated SF9. So, unahin natin yung lalaki, male. Ayan, so i-copy natin lahat yan. Then, Control-C. Then, punta tayo sa automated. Ayan. Then, pag nagka-copy tayo, nagpipaste tayo, makikita natin dito, may note dito na palaging ipipaste at pipiliin ang values. So, i-right click natin sa mouse or sa mousepad or sa laptop ninyo, i-right click. Ayan, then lalabas, tignan nyo yung mga paste option. So, values ang pipiliin natin para i-paste yung pangalan. Ayan. Then, yung mga hindi pangalan ng ating learners, tanggalin na natin. So, i-delete natin yan. Ayan, pati sa LRN, then sa birth date. Ayan. Then, next na ipipaste natin is the LRN. So, balik ulit tayo doon sa SF1. Ayan. So, i-copy natin. Control-C ulit. Then, right-click. Then, paste values. Ayan. So, automatic na siya na nag-paste. Ayan. Then, next na gagawin natin. Then, next na ikakopy natin at ipipaste dito sa SF9 na automated is the birthday. Kasi yung gender, automatic na yan. Nakalagay na na male yan. Then, itong age naman, automatic na magko-compute yan pag tama yung inilagay mo na birthday. Ayan. So, paano natin i-copy? Balik ulit tayo sa SF1. Ayan. So, i-copy natin. Control-C. Then, punta tayo sa automated. Ayan. So, hindi natin direct na i-paste dito. So, punta tayo sa fixed birth date. So, ibig sabihin ito, yung nasa baba, i-click ninyo yan para ma-convert siya into ganitong format. Kasi ang dapat na mauna is day, month, and year. Eh, ang nasa SF1, nauna ang month. So, punta muna tayo dito sa fixed birth date. Dito natin i-paste yung kinapi natin. So, values ulit. Then, hintayin natin na mag-automatic siya na magko-convert. Ayan. So, automatic na siya. Hindi na tayo mahirapan na ita-type pa natin na isa-isa yun. So, ito, i-convert na niya agad into day, month, and year. Then, yan ang ikakopy natin doon sa master list. Ayan. So, i-copy na natin. So, ikakopy na natin yung converted birth date. So, Control-C ulit. Then, balik tayo sa master list. Ayan. Then, dito, ipipaste natin. So, right-click ulit, then choose values. Ayan. Then, makikita nyo, automatic na siya na nagko-compute ng age. Ayan. So, hindi na natin problema na magko-compute pa tayo ng mano-mano na individual. Ayan. So, ganun lang yung kadali ang copy-paste ng mga data. Ayan. Ganun din yung gagawin ninyo sa female. Ayan. So, gawin natin sa female. So, dito, tignan natin. So, balik ulit tayo sa SF1. I-copy natin. Control-C. Then, balik sa automated. Then, right-click. Then, paste value.
Ayan. Then, i-delete natin yung mga hindi learners. Ayan. Then, next is the LRN. Balik ulit sa SF1. Control-C ulit. Then, sa automated ulit. Right-click, then, values. Ayan. Then, the birthday. Ayan. So, copy natin. Okay, saan tayo pupunta? So, hindi ulit natin i-direct na ipipaste ito, kundi sa fixed birth date. So, i-click natin yung fixed birth date. Then, yan yung kanina na birthday ng boys. Then, right-click ulit. Values. Ayan. So, yan na yung tamang format ng birthday. Ayan. So, yan yung ika-copy natin. Then, punta tayo sa master list. Then, paste value. Ayan. Okay, then, makikita natin, automatic na yan na mako-compute din ng age ng mga girls. Ayan. So, mapapansin nyo, para hindi kayo mahirapan kasi ang daming bakante na rows. So, ang pwede natin gawin dito para hindi kayo nahihirapan na mag-scroll down. So, tanggalin natin yung rows na yan. Pero hindi yung magdi-delete tayo. So, i-click lang natin itong nasa taas ng drop-down. Then, makikita natin may mga check dyan. So, hanapin natin yung blank. I-uncheck natin. So, tanggalin yung check mark. Then, click OK. Ayan. So, para makita na natin na wala na siyang mga bakante na mga rows. So, makikita nyo na agad yung mga female para hindi kayo scroll down ng scroll down. Ayan. So, ganun lang. Yung pag-copy and paste natin ng mga data from SF1. Ayan. So, tignan naman natin kung napalitan ba ang mga data sa ating mga nakalagay dito. Katulad yan sa quarter 1. Ayan. So, makikita natin dito may mga input, grades na yan. So, tanggalin lang natin mula sa Filipino hanggang ESP. Kasi yung MAPE, naka-compute na yan. Nag-a-average na yan. So, ang tanggalin naman dito natin is yung components ng MAPE. Ayan. Then, sa girls din. So, wag nyong i-delete yung sa average ng MAPE. Ang i-delete ninyo yung component niya. Ayan. So, ganyan ang gawin natin sa mga quarters na iba kasi meron na siyang data na sample. Para ma-erase lahat ang nakalagay doon sa card. Kasi pag mag-i-input ka dito, automatic yan napupunta doon sa card. So, ayan. So, erasein natin lahat yan. So, ganun ulit yung gagawin natin para hindi tayo scroll down sa mga girls. Ayan yung drop down. Then, i-uncheck natin. Ayan. Okay, then dito sa quarter 2 para ma-erase na rin. So, makikita nyo, wala na siyang laman kasi na-erase na lahat. Ayan. So, punta na tayo doon sa card mismo, yung automated card. Ayan, sa front. Ayan. So, wala na siya. Then, i-double check natin yung ayan, yung back. Ayan. So, wala na. Okay, kasi na-erase na natin. Then, balik tayo doon sa front. Ayan. So, paano natin ipiprint na ito? So, ang gagawin natin, isa-isa natin itong ipiprint. So, ang
kagandahan nito, hindi na tayo type ng age, grade level, sections, yung sex niya at LRN. So, i-scroll lang natin yung pangalan ng learner natin. For example, lalaki ang file ninyo. Ayan. So, i-select natin na male yan, lalaki. Then, i-select na natin ng isa-isa ang pangalan ng bawat bata. For example, yan. Okay, so automatic na yan. Mag-i-input na siya ng age at saka LRN. Ayan. Ayan, so ganyan ang itsura na niya. Pero pag mali yung pag-input ninyo doon sa master list, magkakaroon siya ng error. Ayan, kaya i-follow lang yung kung paano ko ginawa at pag-copy, paste ng mga data dito sa master list from SF1. Ayan, so tignan naman natin yung mga iba. Ayan, automatic na. Pag may, female naman, pag babae, i-click lang natin yung sex niya, palitan ng female. Ayan, then mag-search tayo ng pangalan ng babae. Ayan. So, ganyan lang kasimple yung pag-encode na natin sa automated SF9. So, paano naman kapag ipiprint na natin yan? So, bago yun, pwede ninyong palitan yung logo ninyo. Ayan, katulad yan, kasi ang nakalagay na logo yung logo ng educator's file. So, palitan nyo yan, pwede nyong palitan. Pag meron kayong soft copy ng logo, i-paste nyo lang dyan. Then, tignan naman natin kung paano natin ipiprint yung card. Ayan, so bago ninyo i-print, i-click muna ninyo yan, yung margin na yan, para makita ninyo kung hanggang saan yung kulay blue, yung hanggang saan yung ipapakita niya na pagpiprintan. Ayan, then kung ganyan, i-drag nyo lang yan sa naka-blue. Ayan, para hindi siya maputol. Ayan, so i-double check palagi para hindi sayang yung pagpiprintan nyo ng card. Ayan, ganyan din sa back. I-double check nyo rin. Ayan. So, tingnan ninyo. Ayan. So, sakto na siya. So, pwede na nating i-print yan. So, front muna. Then, sa back. Ayan. So, ganun lang kasimple ang paggawa nitong automated SF9. So, maraming salamat sa gumawa nito at mas napadali yung pag-encode ng mga pangalan na hindi na siya imano-mano na isusulat pa ng isang teacher. Ayan. So, sana nakatulong itong video na ito para mas mapadali at maging maganda ang pag-print ninyo ng inyong SF9. Maraming salamat!